Itong sugat. Anong nangyari sa iyo? Ang mga sugat na ito. Saan galing ito? Siyempre, dahil binugbog nila ako noong nasa kulungan ako. Lam Fam. Pasensya na po. Ginang Lam. Hindi mo na kailangang magpanggap pa. Nakalimutan mo na ba, nung araw na ako'y naaresto? Ano ang sinabi mo sa akin? Nanay. Hindi ko ginawa, hindi ko sinadya ang aksidenteng iyon. Oo nga pala, kasalanan ni Lam Tuan. Siya ang nagmaneho at nagdulot ng aksidente. Tapos tumakas siya, at sinisi ako. Lam Fam. Pakinggan mo muna ako. Huwag mo nang sisihin si Lam Tuan. Simula't bata pa, si Lam Tuan ay inalagaan ko ng mabuti. Siya ang pinakamamahal ko. Hindi niya yun magagawa. Nanay. Napakahalaga sa iyo ni Lam Tuan. Ako. Hindi ba ako mahalaga sa iyo? Nawala ka noon. Nabaliw na ako sa pag-aalala sa iyo. Kung wala si Lam Tuan sa tabi ko, mas masahol pa sa kamatayan ang buhay ko. Lam Fam. Lumaki ka sa ampunan. Sanay ka na sa hirap. Pero si Lam Tuan ay iba. Siya ay inaalagaan. Kung may mangyari sa kanya, ayoko na ring mabuhay. Nanay. Inosente ako. Hindi totoo. Nasa ampunan ka, nakilahok siya sa mixed martial arts. Imposible, ang lalim naman ng sugat mo. Naiintindihan ko na, halatang sinadya mo to. Gusto mo kaming maawa sa'yo, di ba? Oo. Noong nasa ampunan pa ako, nag-aral akong makipaglaban. Simula nang mapunta ako sa Pamilya Lam, hindi ako kumakain ng sapat, at wala akong maiinit na damit na maisusuot. May malubha akong sakit sa tiyan, at may anemia. Bago ako makulong. Sobrang sama na ng kalusugan ko noon pa. Imposible, bakit ganito? Ikinulong nila ako kasama ang isang grupo ng masasamang tao. Sa iisang silid, nang nakakulong ako, nagsilbi akong biktima ng pang-aabuso at pagpapahirap. Sa pagitan ng pagsira ng mukha at pagsampal, pinili kong sampalin. Sa pagitan ng pagbugbog at pagluhod, pinili kong lumuhad. Sa pagitan ng pagkapilay at pagkaputol ng binti, pinili ko ang putol na binti. Sino sila? Sino ang nagutos sa kanila? Tiyak na nakahinga ka ng maluwag, ano? Mabuti na lang at ako ang nakakulong. Ang mga sugat na ito. Ang mga paghihirap na ito. Lam Tuan, titiisin niya ang lahat ng iyon. Lam Fam. Ano bang pinagsasabi mo? Malinaw na ikaw ang nakabangga kay Tan Viet. Lam Fam. Makukulong ka. Kasalanan mo yan. Totoo nga pala, napaibig ka nga talaga kay Lam Tuan. Si Tan Viet naman ay kapatid mo. Dahil sa tinatawag mong pag-ibig, tinulungan mo pa ang taong may sala sa aksidente. Naging gulay na si Tan Viet dahil sa'yo. Kasabwat ka rin sa pananakit kay Tan Viet. Matatakpan kaya ng kasinungalingan ang katotohanan. May 10 minuto na lang.
Ang totoo. Malapit na itong mahayag. Direktor Tan, may magandang balita. Dahil sa press year mula sa Dintin Group, ang mga taong nang api kay Chairman Lam, nasabi na nila ang tunay na salarin. Kunin agad ang kanilang salaysay. Ang mga taong Lam, sila ay pawang mga bulag. Kung ang ebidensya ay hindi mismo ilalagay sa harapan nila, hindi sila maniniwala. Huwag kayong mag-alala, Direktor Tan. Nagpadala na ako ng mga tao sa pamilya Lam. Direktor Tan. Pagkatapos ng stoplight, nandun na ang bulwagan. 5 minuto na lang at makikilala mo na si Chairman Lam. Sige. May proof ako. Kayo, ba'y magtatapang bang makinig? Tan Min, sinabi mo lang. Nagising na si Tan Viet. Oo, ngayon ko lang natanggap ang balita. Gising na si Tan Viet. Papunta na siya rito. Akala ko, hindi ko na siya muling makikita. Imposible, 5 taon nang comatose si Tan Viet. Paano siya majay gising? Nagsisinungaling ka, kung magising si Tan Viet. Ate ako ni Tan Viet. Bakit hindi ko alam yun? Bukod pa rito, 5 taon nang hindi nagigising si Tan Viet. Paano siya biglang nagising? Direktor Tan, handa ka bang tulungan si Lam Pham na magsinungaling? May gusto ka ba kay Lam Pham? Sino ang nagsisinungaling? Ikaw ang pingaling. Ikaw ang pinaka nakakaalam. Trin Bumak. Pinili mong sumama kay Lam Tuan. Sasabihin ko sa iyo, malaking pagkakamali ang iyong desisyon. Si Lam Tuan ay isang doktor mula sa Ivy League University. Samantalang si Lam Pham, isang bagong laya lamang mula sa bilangguan. Isang bagay na ayaw ko. Itinuturing pa rin ni Director Tan si Lam Pham bilang isang kayamanan. Niloloko ka na ni Lam Pham. Niloko. Si Lam Pham ang chairman ng Dintin Corporation. Hindi niya kayang lokohin ang mga nasa ilalim niya. Ang chairman ng Dintin Corporation. Tama po, Lam Pham. Siya ang chairman ng Dintin Corporation. Ang pinakamaimpluwensyang tao. Ang Dintin Corporation ay may market value na daan-daang bilyon. Si Lam Pham ang chairman. Personal na sinabi yan ni Direktor Tan. Totoo ba ito? Nakulong si Lam Pham ng 5 taon. Hindi siya pwedeng maging presidente ng Dintin. Kahit gaano mo pa kamahal si Lam Pham. Hindi ka pwedeng magsinungaling ng ganyan. Ang ginagawa mo lang ay nagpapakita na siya ay lalong nagiging katawa-tawa. Ikaw. Mga walang kwentang pag-aalo. Naniniwala lang sila sa gusto nilang paniwalaan. Tama. Hindi ako makapaniwala sa'yo. Isang taong high school graduate lang. At nakulong ng 5 taon. Sasabihin mong ikaw ang presidente ng Dintin Corporation. Lam Pham, hindi ka ba natatawa? Maniniwala ka ba? Wala rin akong pakialam. Si Lam Hang. Ngayon, ayaw na akong tawaging ate ni Lam Pham. Mga tao. Si Lam Pham, pinutol na niya ang ugnayan sa angkan ng mga Lam. Mula ngayon, kahit buhay man siya o patay, wala itong kinalaman sa angkan ng mga Lam. Itay, Lam Pham, sasabihin ko sa iyo, wala kang pinag-aralan at kakayahan. At nakulong ka pa, kung iiwan mo ang angkan ng mga Lam. Paano ka mabubuhay? Hindi ka naman pwedeng habang buhay na umaasa sa isang babae. Lam Pham, makiusap ka na sa tatay mo. Doon magiging masaya ang pamilya natin. Ganitong klaseng pamilya. Hindi ko kailangan. Lam Pham, tumigil ka na. Anong ginagawa mong pagpapanggap, mula ngayon? Mabuhay man o mamatay, hinding-hindi na ako babalik sa pamilya Lam. Hindi ako naniniwala, ang dami mong ginawang masama. Nagpapanggap ka pang pilay.
Pumunta ka rito. Ang pakay mo ay para makaramdam kami ng kasalanan. Bakit ganoon? Bakit mo ginawa iyon? Nabalian ng binti si Lam Pham habang nasa kulungan. Lam Pham, napakahusay ng pag-arte mo. Para bang totoo? Muntik na akong maniwala, kunwari. Magpapatawag ka ba ng doktor para magpatingin? Nagpapanggap ba talaga si Lam Pham? Ganyan naman talaga siya. Sinadya niyang magkasakit para suruan si Lam Tuan. Ganon din naman ito. Hindi ako maniniwala. Naiintindihan ko na, lubos ang pagkadismaya ko. Ang katahimikan mismo. Tumayo ka at ipagtanggol mo ang sarili mo. Para kang dati na sinisiraan si Lam Tuan. Bakit hindi ka nagsasalita? Lam Hang, huwag na. Tigilan mo na. Pakiusap. Tigilan mo na. Sasabihin ko sa inyo. Si Lam Tuan iyon. Siya ang nagutos sa mga bilanggo na baliin ang mga binti ni Lam Pham. May ebidensya ako. Kayo. Magsasawa ba kayong makinig? Naghanda ka ng ganoon. Mukhang hindi mo makakamit ang iyong layunin ngayon. Hindi ka titigil, di ba? Tara na. Nababaliw na si Lam Pham, Mama. Ate LMA Hang. Papunta sa Pamilya Trin. Magpapaumanhin ako. Hindi mo na kailangang pumunta. Lam Pham. Tumayo ka. Umalis ka na rito. Hindi na siya makakatayo ngayon. Hindi na gagaling pa ang paa ni Lam Pham. Busog na ba kayo? Naisip niyo na ba? Maaaring inosente ako. Kahit isang saglit lang. Kung talagang inosente si Lam Pham, ano ang gagawin ko? Imposible. Hindi ako makapaniwala. Lam Pham, tumayo ka dyan. Maaari kong isaalang-alang. Papatawarin ko ang iyong nagawa. Isinilang na hindi inalagaan. Dapat ko bang putulin ang daliri ko? Isinilang na hindi inalagaan. Dapat ko bang putulin ang ulo ko? Ang paa kong ito. Ituring na ito bilang pagbabayad sa inyong pag-aalaga sa akin. Sino ang nakakaalam kung paano naputukan ng paa mo? Aba, pinagbayad kaya ng Pamilya Trin ng isang tao para saktan ka. Dahil sinaktan mo si Tan Viet, nararapat lang sa'yo yan. Lam Pham, talagang may malaking kasalanan ka sa Pamilya Trin. Kung naputukan ng paa mo, yun naman talaga ang dapat.
Ang taong nanakit sa akin. Hindi si Lam Pham. Ang taong naging sanhi ng aksidente. Hindi si Lam Pham. Diyos ko, Ton Viet. Ton Viet, nakabawi ka na. Ton Viet, siya, gumising na nga siya. Anong sinabi ni Ton Viet? Hindi si Lam Pham ang sumire sa kanya. O si Lam Pham nga ba? Ang ibig sabihin ni Ton Viet, hindi si Lam Pham. Si Lam Pham ang tinutukoy niya. Ton Viet, napakaganda. Maaari ko pa rin kayong makita ulit. Lam Pham. Doktor, iligtas ninyo siya. Binata Trin. Dali. Mahina ko lang siyang sinipa. Bakit siya sobrang nasasaktan? Anong nangyari sa kanya? Matigas at matibay ang buto ng tao. Ang ganitong klase ng bali, madalas mangyari sa mga aksidente sa daan, o kaya'y pagkahulog mula sa mataas na lugar. Pero ang sugat ni Lam Pham, mukhang dulot ito ng isang mabigat na bagay. Tingnan ang sugat, makikita na pagkatapos ng pagkasugat, hindi siya ginamo. Ang buto ng paa ay hindi na plaster at gumaling na lamang sa paglipas ng panahon. Kaya't ito ang dahilan kung bakit napangit ang kanyang paa. Ang sakit noong mga panahong iyon, ay mahirap nating isipin, na kaya pang tiisin ni Lam Pham hanggang ngayon. Tunay ngang himala. Magagamot pa kaya ang paa ni Lam Pham? Ang sugat ay hindi bababa sa 3 taong gulang. Masyado nang huli para gamutin. Maglalakas loob ka pa bang sabihing nagpapanggap si Lam Pham? Inosente siya. Binata Trin, sabihin mo sa akin, 5 taon na ang nakakaraan. Sino ang may kasalanan sa aksidente? Matagal nang comatose si Young Master Trin. Naging dahilan ito ng pansamantalang pagkawala ng alaala niya. Bigyan natin si Young Master Trin ng pahinga. Ton Viet, naniniwala akong naaalala mo pa rin ang pangyayaring iyon. Lam Pham, hindi maganda ang kalusugan ni Ton Viet. Huwag mo na siyang pilitin pa. Tignan ninyo, si Lam Pham ang tinutukoy ni Ton Viet. Tinituro ka ni Ton Viet. May sasabihin ka pa ba? Ton Viet. Hindi, si Lam Tuan ang gusto kong tukuyin. Lam Hang, si Ton Viet ay nagsasalita kay Lam Pham. Tingnan mo ang mukha ni Lam Pham. Parang galit na galit siya. Hindi naman ganoon. Ang tunay na salarin ay si Lam Tuan. Ton Viet. Lam Pham, huwag siyang gagalawin. Nanay, tawagan ang doktor, dali. Lam Pham. Kung may mangyaring masama kay Ton Viet, hindi ko kayo mapapatawad. Huwag kang mag-alala,
Magbibigay tayo ng paliwanag sa pamilyang Trin. Ton Viet. Lam Pham. Anong ginagawa mo rito? Paralyzed si Ton Viet dahil sa'yo. Nakakoma siya ng 5 taon. At sa wakas, nagising na siya. Nandito ka para saktan si Ton Viet, di ba? Umalis ka na. Lam Pham, sinabi ni Ton Viet na ikaw ang may sala. Ano pa ang sasabihin mo? Kung hindi dahil sa pagmamakaawa ni Lam Tuan para sa iyo, sa tingin mo ba'y makakaya kong manatili rito? Ang kapal mo naman. Naiintindihan ko na. Binata, gising ka na. Ton Viet, hindi ba siya gising na? Bakit nakapikit pa siya? Saglit lang naman damilat si Ton Viet kanina. Pero dahil mahina pa ang katawan niya, kaya bigla na naman siyang nawalan ng malay. Salamat kay Lam Pham na nag-acupuncture kay Ton Viet. Kaya madyay gising si Ton Viet. 1 oras pa lang, madyay gising na si Ton Viet. Ang ibig mong sabihin, ang pagkakoma ni Ton Viet ay dahil sa sobrang pagka-stress. Ang kanyang isipan ay naguguluhan. Oo nga. Ginang, Vumak, kukuha na ako ng gamot para kay Ton Viet. Imposible ba? Mali pala ang pagkakaintindi ko kay Lam Pham. Sasama ka sa kanya, tandaan mo, huwag hayaang magkaroon ng anumang problema ang gamot. Sige. Vumak, pasensya na po, kung hindi dahil kay Lam Pham na nanggulo, ay hindi rin sana mapapahamak si Ton Viet. Ginang Lam, huwag ninyong madaliin ang pag-akusa sa akin. Tandaan ninyo. May 1 oras pa. Dito lang ako maghihintay kay Ton Viet. Hanggang sa magising si Ton Viet. Sasamahan ka ni Vumak na maghintay. Ako, kailangan ng magpahinga ng mabuti si Ton Viet. Pagkalipas ng 1 oras, babalik kami. Lam Pham, umamin ka na lang. Ang linyang ito. Dapat mong sabihin kay Lam Tuan. Naging isang walang silbi ka na. Wala ka ng kinabukasan. Si Lam Tuan ay iba sa iyo. Siya ay isang doktor ng universidad. Malawak pa rin ang kanyang kinabukasan. Baldado na ako. Hindi ba kasalanan mo naman lahat ito? Kahit na may kasalanan ako sa iyo, hindi ko hahayaang mapahamak si Lam Tuan. Anong pampatulog ang pinainom sa iyo ni Lam Tuan? Sinaktan niya si Ton Viet, at tinatakpan mo pa rin siya. Hindi mo naiintindihan. May malubha akong sakit noon. Iiwan din ako ng lahat. Pati na ang pamilya ko. Si Lam Tuan lang ang hindi ako iniwan. Nawalan ako ng malay sa kalsada. Vumak. Kaya mo yan.
Ikaw ang nagligtas sa akin. Binuhat ako ni Lam Tuan papunta sa ospital. Tama. Pinabayaan ako ng pamilya ko. Magpapakamatay na sana ako. Vumak, tigil. Pumayag si Young Master Lam na mag-donate ng kanyang mga organ para iligtas ang kaibigan niya. Ang pagdating ni Lam Tuan ay nagbigay sa akin ng pag-asa para mabuhay ulit. Mula noon, nangako ako na si Lam Tuan lang ang pakakasalan ko. Handang isakripisyo ang lahat para sa kanya. Vumak, talagang iniisip mo ba na si Lam Tuan ang nagligtas sa iyo? Sino pa ba? Sino pa nga ba bukod kay Lam Tuan? Ako mismo. Hindi si Lam Tuan. Hindi. Hindi ako naniniwala. Sinabi ng nurse na ito ang young master ng pamilya Lam. Si Lam Tuan nga. Siya ang nagligtas sa akin. Tayo na. Kaya dalhin mo na ang iyong sikreto sa impyerno. Anong ginagawa mo? Ako. Nandito ako para humingi ng tawad sa iyo. Lam Fam. Paumanhin po. Hindi ko dapat hayaang makulong ka ng 5 taon. Kasalanan ko ito. Pasensya na. Lam Tuan. Maaari ko bang pagkatiwalaan ka? Seryoso. Majay gising na si Tan Viet. Alam kong hindi ako makakatakas. Kaya nga naisip ko. Bago ako makulong, maaari ko bang makuha ang iyong kapatawaran? Kung taos-puso kang nagsisisi, bakit hindi ka naging prangka kanina sa harap ng pamilya Lam? Ako, talagang napagtanto ko na ang aking pagkakamali. Lam Fam. Ikaw nga pala. Mga tao. Plano ni Lam Fam na saktan si Tan Viet. Mga tao, inimbestigahan mo kung ano ang nangyari kay Lam Fam habang siya ay nasa bilangguan. Kailan lalabas ang resulta? Nakuha na ang resulta, Lam Hang. Dapat kang maging handa. Sige, sabihin mo na. Pagkapreso kay Lam Fam, sinasaktan siya araw-araw. Malupit ang pagpapahirap sa kanya. Pinipilit siyang uminom ng tubig sa kubeta. Hindi siya pinatutalag. Pinipilit siyang lumuhad. Gumagamit sila ng mga karayom para saksakin ang mga tao. At saka, ang pinakamalalang pagpapahirap kay Lam Fam. Ang mga kriminal.
Gumamit sila ng malalaki at matigas na kahoy. At binasag ang mga binti ni Lam Pham. Kawawa naman siya. Sino ang gumawa noon? Ang totoo, ang nasa likod nito. Mga tao, si Ton Viet ay pinatay ni Lam Pham. Ay si Lam Tuan. Tay, nanay, halika rito, Lam Hang, Ton Viet. Bilisan mo, pumunta ka rito. Anong ginagawa mo? Nakita ko lang si Lam Pham na sinasakal si Ton Viet. Bakit mo ginawa iyon? Kung may mangyari kay Ton Viet, hindi kita mapapatawad, Tan Min. Lam Pham. Hindi mo pa rin inaamin iyon. Akala ko kasi, inaapi ka sa kulungan. Kaya kita pinagtatanggol. Hindi ko dapat kinausap si Chairman Trin para palabasin ka sa kulungan. Sumpa ka naman talaga. Nasa panganib si Ton Viet. Pagkatapos ng 46 na nakakabagot na minuto. Hindi na siya gagaling pa. May oras pa. Maaari ko pa siyang mailigtas. Tan Min, kontrolin ninyo silang lahat para sa akin. Opo. Lam Pham, huwag ka nang sumubok pa. Nursing ako, maaari kong mailigtas si Ton Viet. Huwag mo akong istorbohin, Lam Pham. Pero, paano kung mali ang paraan ng pagsagip mo? Kahit dumating pa ang doktor, wala na ring silbi. Babalaan kita, Lam Pham. Kung hindi maabyutan ni Ton Viet ang huling oras ng pagsagip, tiyak na mapapahamak ang angkan ng mga lam. Kung may mangyaring masama, ako ang mananagot. Lam Pham, nandito naman ang lahat. Tapos sasaktan mo pa rin si Ton Viet. Huwag mong isipin na dahil sa dami ng nabasa mong libro, kaya mo bang maging doktor? Babalaan kita. Umamin ka na, huwag mong idamay ang angkan ng mga lam. Oo naman, Lam Pham. Kahit na makulong ka ng 10 taon, maghihintay pa rin ako sa iyo rito sa bahay. Oo naman. Ton Viet, naniniwala akong madyay gising ka rin. Mahuli sana ang tunay na salarin. At mapawalang sala tayo pareho. Lam Pham. Sumunod ka na lang at bumalik sa kulungan. Ilulubog ko kayo ni Ton Viet sa impyerno. Ton Viet. Gising ka na. Ton Viet. Gising ka na. Ton Viet. Lam Pham. Lam Pham. Tigil na. Natatakot mo na si Ton Viet. Lam Pham, tumigil ka na. Sinadya mong sakalin si Ton Viet. Tapos magpapanggap ka pang nagkapor. Ginagawa mo ang mga bagay na yan. Para lang makalinis ng pangalan mo, di ba? Hanggang dito na lang. Iniisip niyo pa rin bang ako ang may gawa kay Ton Viet? Nandoon naman si Lam Tuan sa kwarto noon, Pareho ka pa rin ng 5 years ago. Hindi mo na pinag-iiba ang tama at mali. Sinisisi mo lahat sa akin. Ton Viet, sino ba talaga ang sumapi sa'yo? Taturo ko ang lahat ng tao. Kung ikaw ang may sala, pumikit ka ng 1 beses. Kung hindi ikaw ang may sala, pumikit ka ng 2 beses. Naiintindihan mo ba ako? Sige.
Lamhang. Lampham. Bakit hindi siya? Malinaw na nakita ko. Sinisikipan ni Lampham si Tanviet. Lampham. Hindi siya ang salarin. Kung gayon, siya. Lamtuan. Tanviet. Tawagan agad ang doktor. Hindi maganda ang kalagayan ng pasyente. Kailangan niyang magpahinga ng ilang araw. Sige. Lamtuan. Komandat si Tanviet kanina. Ikaw ang may sala, may sasabihin ka pa ba? Lamtuan. May tinatago ka ba sa akin? Di ba? Bakit mo naman ako sinisisi? Ikadalawang kurap na sana ni Tanviet. Ay pinatulog na ni Lampham si Tanviet. Lampham. Ano ba talaga ang pakay mo? Kinukumpirma pa lang ni Tanviet kung sino ang may sala. Tapos ang lihim-lihim pa ni Lampham. Lampham. Kakalabas mo lang ng kulungan. Tapos gagawa ka pa ng masama. Kung hindi magising si Tanviet sa pagkakataong ito, tiyak na hindi ka mapapatawad ni Chairman Trin. At mapapahamak din ang pamilya ninyo dahil sa iyo. Talaga bang naniniwala kayo sa mga kasinungalingan ni Lamtuan? Ayaw ninyong maniwala na si Lamtuan ang may sala, di ba? Kanina, nang magising si Tanviet, malinaw na 2 beses siyang kumurap. Nagsasabing inosente si Lampham. Bakit hindi ninyo siya pinaniniwalaan? Mali. Lampham. Tiyak na pinagbantaan mo si Tanviet kanina. Pinilit mo si Tanviet na gumawa ng peking ebidensya. Sigurado akong ganoon nga. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Huwag sirain si Lampham. Malinaw ang lahat. Hindi mo na kailangang sabihin ng marami sa kanila. Hintayin nating magising si Tanviet. Malalaman din ang katotohanan. Lampham, layuan mo sa akin si Tanviet. Habang inaalagaan ko si Tanviet, nilinlang mo ako, para gawin mo ang iyong masasamang balak. Kung hindi natuklasan ni Lamtuan, si Tanviet ay nasawi na dahil sa iyo. Vumak. Bakit ka ba na late? Lampham, panay ang pananakot niya kay Tanviet. At pinipilit si Tanviet na sabihin na ako ang mga salarin. Lampham, ang kapal naman talaga ng mukha mo. Kung malaman lang ito ng tatay ko, hindi ka niya mapapatawad. Ngayon mo naman ginagamit ang kapangyarihan ng angkan ninyo para takutin ako. Trin Vumak, ito ba ang pakay mo? Ikaw. Lampham, lumuhad ka na at humingi ng tawad kay Vumak. Kung hindi, masasama ang buong angkan ninyong Lam. Vumak, huwag ka nang magalit. Kung gusto ng pamilya Trin na managot, si Lampham na lang ang mananagot. Siya lang ang mananagot. Lampham. Tingnan mo to. Ano na naman ang nagawa mo? 5 ka ng taong nakakulong. Bakit mo pa rin ginagawa ang mga bagay na iyan? Huwag na kayong magsalita pa. Pinawalang bisa ko na ang aming relasyon. Ako. Lampham, wala na akong anumang kaugnayan sa inyo. Ikaw, kahit na pinutol mo na ang ugnayan mo sa amin. Pero lagi kitang itinuturing na pamilya. Sana makaluhad ka at humingi ng tawad kay Vumak.
Taos-pusong ipinapayo ko sa iyo na aminin mo ang iyong pagkakamali. Ikaw ang may sala. Tiyak na patatawarin ka ni Vumak. Tinutulungan kita. Alam mo ba? Lam Pham. Mabait si Lam Tuan. Insulto mo siya tapos ipagtatanggol ka pa rin niya. Magmakaawa ka kay Vumak. Basta lumuhad ka lang at humingi ng tawad. Mapapaniwala ko ang tatay ko na patawarin ka. Dapat lumuhad. Si Lam Tuan. Tunay na ebidensya. Sisisihin mo pa rin ba si Lam Tuan? Hintayin mo lang. Sasabihin ko agad ito sa tatay ko. At makukulong ka ulit. Maghihirap ka habang buhay. Trin Vumak. Kung manggahas kang saktan si Lam Pham, huwag mong sisihin ang aking kalupitan. Ikaw, ano, hindi ka ba sumasang-ayon? Tawagin mo si Chairman Trin dito. Direktor Tan. Sasabihin ko sa iyo, nakulong si Lam Pham ng 5 taon. Paulit-ulit mo siyang ipinagtatanggol. Hindi maganda ito. Direktor Tan, binibigyan na naman ni Vumak ng pagkakataon si Lam Pham. Lam Pham, sasabihin ko sa iyo, kung hindi ka naman pinakiusapan ni Vumak, hindi ka lang makukulong ng 5 taon. Pero habang buhay kang makukulong dito, hindi ka makakaalis. Pakiusap. Ano ba ang pakiusap ni Vumak? Si Vumak. At si Lam Tuan din. Sinisiraan nila ako, kaya ako nakulong ng 5 taon. Sawa na ako sa lahat ng pagdurusa. Hanggang ngayon ayaw mo pa ring umamin ng kasalanan mo. Ipakukulong kita habang buhay. Magtuturo ako sa iyo ng leksyon ngayon. Lam Pham. Umamin ka na lang. Humingi ka lang ng tawad kay Vumak. Tiyak na mapapatawad ka nila. Umalis ka na. Lam Pham. Gusto lang ni Lam Tuan na alagaan si Tan Viet. Bakit mo siya tinulak? Tan Viet, proprotektahan kita. Hindi na kita hahayaang masaktan pa. Hanggang kailan ba kayo magiging ganyan katanga? Kung hindi ko lang pinigilan si Lam Tuan kanina, si Tan Viet ay patay na ngayon. Tigilan mo na ang mga kalokohan mo. Ikaw na pilay na bilanggo. Lumayas ka sa harapan ko. Layuan mo si Tan Viet. Sige. Trin Vumak. Lam Pham. Magtatapang kang manakit sa akin. Sasabihin ko sa iyo, mula noong nag-aaral pa tayo, ikaw ay naging aso ko na. Tapos magtatapang kang suwayin ang iyong amo. Tama ka. Dati, napakasunod ko sa iyo. Parang isang sunod-sunurang aso. Handa pa nga kitang ibigay ang aking bato. Ngunit ngayon, heto ka sa harapan ko. Wala kang halaga. Napakawalanji mo. Ninakaw mo ang karangalan ng iba. Si Lam Tuan ang nagbigay sa akin ng bato, hindi ikaw. Sige. Ang sinasabi mo ay si Lam Tuan. Sabi mo ay si Lam Tuan. Kung gayon, si Lam Tuan nga. Ano man, pareho kayong may kasalanan. Pareho ninyong gustong saktan si Tan Viet. Tinatago ninyo ang katotohanan. Lam Pham. Ako ang ate ni Tan Viet. Paano ko naman sasaktan ang sarili kong kamag-anak? Malinaw na gusto mong patayin siya. Sige. Kung gayon, paalisin na natin silang lahat. Si Tan Min na lang ang mag-aalaga kay Tan Viet. Hindi pwede.
Ako ang kapatid ni Tan Viet. Hindi ko hahayaang ibang tao ang mag-alaga sa kanya. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Ikaw, huwag kang mag-alala. Pangangalagaan ko si Tan Viet ng 24 na oras. Pinapangako ko. Magiging ayos lang siya. Ganoon na nga, at least, mapapalayas din si Lam Pham. Wala na siyang pagkakataong makasakit kay Tan Viet. Vumak, makatwiran ang sinabi ni Direktor Tan. Mabibigyan natin ng proteksyon si Tan Viet. Ang bagay na ito. Ganon na lang ang desisyon. Tatawagan ko ang tatay mo, para mapanatag ang loob niya. Tara na. Tumayo ka na. Lam Tuan at Tran Vumak. Siguradong hindi nila tayo papansinin. Hahatol sila ng pagkakataon. Pagpatay kay Tan Viet. Lam Pham, huwag kang mag-alala. Magdaragdag ako ng mga tauhan sa pagpapatrolya. Napakahusay mo. Sa loob ng maraming taon, nagsakripisyo ka na ng labis para sa akin. Wala po. Walang anuman po. Ang mga bagay na ito ay nararapat lamang kay Chairman Lam. Ngayon, ikaw at ang iyong pamilya ay tuluyan ng nagkahiwalay. Panahon na para bumalik ka at gampanan ang iyong tungkulin bilang Pangulo ng kumpanya. Pangulo ng Dintin Corporation. Maraming taon ka na sa kumpanya. Napakahusay mo. Gusto ko ang posisyon na iyan, ang pagiging Pangulo. Ikaw na ang bahala dyan. Mayroon akong kasama, kaya't panatag ang loob ko. Susuportahan kita sa likuran. Para sa akin ngayon, hindi ang pera ang pinakamahalaga. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Ipinapangako ko, hindi kita bibiguin. Sisiguraduhin kong magagawa ko. Tama. Paniniwalaan mo akong babalik ako sa kumpanya. Huwag mong sasabihin ko inuman. Opo. Isa pa. Tulungan mo akong gumawa ng isang bagay. Sige, sabihin mo na. Kailangan ko ng tulong mo. Pagbawi ng lupa sa Hilagang Jiangtan. Ano ba to? Masyadong abusado ang Dintin Group. Naibili na nila ang lahat ng komersyal na lupa sa Hilaga. Pinutol ng Dintin Group ang pangunahing pinagkukunan namin ng kita. Alam nila na ang Lam Group tayo. Ay pangunahing negosyo ay ang real estate sa Hilaga. Nabili na ang lahat ng lupa. Ano na ang gagawin natin? Si Direktor Tan ng Dintin Corporation. Wala siyang sama ng loob sa atin. Si Lam Pham at si Direktor Tan. Maganda ang relasyon nila. Kaya pala, ang Dintin Corporation ang nakabili ng lahat ng lupa sa Hilaga. Gawa ba yan ni Lam Pham? Si Lam Pham, matapos makipaghiwalay sa angkan ng mga Lam, gusto niyang maghayganti sa atin. Kaya niya sinuyo si General Manager Tan. Nabilhin ang lahat ng lupa sa Hilaga. Si Lam Pham. Noong nasa ospital siya, gusto niyang saktan si Tan Viet. Ang kapal talaga ng mukha ni Lam Pham. Tay, paano kung kausapin natin si Lam Pham? Para tumigil na siya sa ginagawa niya. Huwag na ninyong kausapin ang gagawang iyon. Ang kumpanya nating Lam. May pag-asa pa rin naman. Bukas, magkakaroon ng isang subasta sa Jiangtan para sa isang komersyal na lugar. Gamit ang aking mga koneksyon at mga resources, tiyak na makukuha ko
Ang lupa sa gitnang komersyal na distrito sa Hilaga. Ang tatay ko nga naman, malayo ang nakikita. Ang komersyal na lugar na ito. Kumpara sa Hilaga, mas umuunlad ito ng malaki. Kung mapasa atin ang komersyal na distrito na ito, tiyak na uunlad ang LAM Corporation. LAM Fam. Akala mo ba kaya mo akong talunin? Gagamitin ko ang LAM Corporation para makuha ang komersyal na distrito. At tapusin ang Tanviet. Hanggang doon, ibaba kita sa impyerno. Kaya ko na ito. Opo. Chairman, nauna na si Direktor Tan, at naghihintay sa inyo sa loob. Chairman Lam. Narinig ko sa mga tao na, kahit ibenta mo pa ang lahat ng ari-arian mo, kailangan mo ring manalo ng kapirasong lupa sa commercial area. Tama. Ang lupa sa komersyal na distrito ay matagal nang pinapantasyahan ng kumpanya natin. Kaya, sana'y suportahan ninyo ako ng higit pa. Salamat. Susuportahan kita, ang malakas at mayamang LAM Corporation. Paano kami makikipagkompetensya sa inyo? Paniguradong kayo ang mananalo. Salamat po. Tama, Chairman Lam. Ang inyong panganay na anak ay hindi pumunta si Lam Fam. Bumibili po kayo ng lupa ngayon. Para ba ito sa kinabukasan ni Lam Fam? Ang pamilya Lam, opisyal na naming pinutol ang ugnayan kay Lam Fam. Si Lam Fam. Hindi na siya bahagi ng aming pamilya Lam. At kung tungkol naman sa ang aming LAM Corporation sa hinaharap, ang pamamahala ng negosyo. Ang pangalawa kong anak na lalaki, si Lam Tuan ang magiging tagapagmana. Ang mayamang LAM Corporation, bakit ibibigay sa isang ampon? Hindi pwede ito. Narinig ko na nakulong si Lam Fam ng 5 taon. At naging may kapansanan pa. Lam Fam, Lam Fam. Dapat sanay ang mga ari-arian ng pamilyang Lam ay mapupunta sa iyo. Pero ngayon, akin na ito. Lam Tuan. Kumusta na ang usapin kay Tanviet? Naayos ko na. Lam Tuan, napakamaalaga mo naman. Lam Fam. Makukulong ulit siya. Hindi tunay na Lam si Lam Tuan. Limang taon na. Parang kahapon lang. Pero simula ngayon, ang bangungot, matatapos na. Lam Fam. Bakit ka nandito? May lakas ka pa palang pumunta rito. Nakipagsabuatan ka kay Direktor Tan. Para bilhin ang buong lupain sa Hilaga. Pag-uusapan natin to mamaya. Kayo ay pwedeng pumunta rito. Bakit naman hindi ako pwedeng pumunta? Isa ka lang namang walang silbi. Akala mo ba kapag nagsuot ka ng ganitong suot, magiging mayaman ka na? Lam Fam. Alam ko na mapagmataas ka. Gusto mong patunayan ang iyong sarili. Pero ang pagmamataas ay hindi mo mismo nilikha, kundi ibinibigay ng iba.
Tama si Lamhang. Ikaw ba ay tao? Hindi mo kailangang gawin iyan. Ang subasta ngayon. Lahat ay nag-aagawan sa pagbili ng lupa sa komersyal na distrito. Ang mga taong walang ilang bilyon. Wala man lang silang pag-asang makapasok. Paano naman ikaw? Wala ka ring $1,000. Hindi ka dapat pumunta rito. Gaano karami ang mga ari-arian ko? Kailangan ko bang sabihin sa iyo? Lam Pham, sinabi lang naman ang totoo ni Lam Tuan. Bakit mo ginawa iyon sa kanya? Sino ang gumagawa ng gulo? Auction center ito. Sino ka? Ang laki ng pagbabago mo. Wala kang ticket para sa auction. Hindi ka pwedeng pumasok. Ako'y nandito. Hindi ko kailangan ng ticket. Lam Pham. Huwag kang magmalaki. Umalis ka na. Hindi ka dapat pumunta rito. Supladong anak na may kapansanan. Umalis ka na sa auction. Huwag mo nang mapahiya ang angkan ng mga lam. Wala na akong kinalaman sa angkan ng mga lam. Ako at ang angkan ng mga lam ay nagkahiwalay na. Pero kinukutya pa rin nila ako. Ang inaalala lang nila ay ang reputasyon. Pero wala silang pakialam sa taong nagpakulong sa akin. Ngayon, tuturuan ko kayo ng leksyon. Sa puntong ito, hindi ko na kailangang makipagtalo pa sa kanila. Wala kayong imbitasyon. Umalis na kayo rito. Wala akong imbitasyon. Pero ang imbitasyon ni Chairman Jiang. Mayroon akong isa. Direktor Tan, dumating si Chairman Lam sa auction. Para sunduin si Chairman Lam. Isang sulat na handa. Ang chairman ng auction, isa siya sa mga nangungunang bilyonaryo. Bakit niya kaya pinadalhan ng imbitasyon si Lam Pham? Ang sulat kamay ay medyo kamukha. Pero si Lam Pham, masyadong abala si Chairman Jiang sa napakaraming bagay. Wala siyang oras para sulatan ka ng imbitasyon. Punitin mo na lang. Huwag ka lang magsisi mamaya. Ano? Narinig ba ninyo iyon? Sinabi niya na magsisisi ako. Lam Pham, huwag ka nang manggulo pa. Umalis ka na. Hindi ka dapat pumunta rito. Umalis ka na rito. Tatawag ako ng gwardya. Lam Pham. Sasabihin ko sa iyo. Mas nagmamalaki ka, mas napapahiya ka. Huwag ka nang magpanggap. Umalis ka na rito agad. Umalis ka na. Lam Tuan, huwag kang masyadong mayabang. Antayin nating magising si Tan Viet. Sasabihin niya ang totoo. Ikaw. At pati siya. Magkakakulong kayo ng 8 taon. Totoo. Sa tingin mo ba Majay gising talaga si Tan Viet?
Ako po ay doktor. Huwag mong isipin na dahil binabantayan mo si Tanviet, ay ligtas na siya. Habang buhay kang makukulong. Kung may mangyaring masama kay Tanviet, hindi kita mapapatawad. Lam Pham. Bakit ka naman ganoon kasama? Tigil na, Lam Pham. Anong ginagawa mo? Security. Paalisin ninyo ang pilay na ito. Subukan lang nilang saktan ang mahalagang bisita ko. Chairman Jiang. Lam Pham, siya ba talaga ang inyong mahalagang bisita? Sasabihin ko sa inyo, ako mismo ang sumulat ng imbitasyon kay Lam Pham para pumunta rito. Kung ganoon, totoo rin ang liham na ito. Sino ang nagputol nito? Chairman Lam, paumanhin po. Ang bagay na ito, ipapaliwanag ko sa iyo. Inimbitahan ni Chairman Jiang si Lam Pham dito. Ano ba talaga ang pinagmulan ni Lam Pham? Lam Pham, patawad sa pagkalate ko. Tingnan mo, may koneksyon din pala sina Lam Pham at si Direktor Tan. Lam Pham, nandito ka ngayon dahil sa koneksyon mo kay Direktor Tan. Alam kong ikaw ang nagunjok kay Direktor Tan. Kung hindi, mga araw na nakalipas, hindi sana kinuha ng Dintin Group ang lupa natin sa Hilaga. Tama ba ako? Ang karapatan sa pagpapaunlad ng lupa sa Hilaga, orihinal na pag-aari ng Dintin Group, ngayon ay nasa atin na. At nasa tamang lugar na. Lam Hong, may komento ka ba? Wala po akong komento. Wala rin naman akong inaasahan sa Dintin Group. Pero sa auction ngayong araw, kahit maubos pa ang lahat ng ari-arian ko, dapat may lupa ako sa komersyal na distrito. Para mapanatili ang mapa ng negosyo ng Angkan Lam. Lam Hong, wala ka ng pag-asa. Ang may-ari ng lupa sa komersyal na distrito ay ang Dintin Corporation. Ano? Lam Pham, siya ang pinuno ng Dintin Group, ang chairman ng Dintin Group. Ako ay ang pinakasolidong suporta ng iyong sarili. Imposible. Nakulong si Lam Pham ng 5 taon. Paano niya mapapatakbo ang Dintin Group? Lam Pham, bakit ka nagsisinungaling ng ganyan? Kung may kakayahan nga si Lam Pham sa negosyo, bago siya makulong, napakita na niya iyon. Pagdating sa kakayahan sa negosyo, mas magaling pa si Lam Tuan. Lam Tuan, siya ay isang doktor mula sa isang Ivy League University. Paano naman si Lam Pham? Isa lamang siyang walang pinag-aralan. Mga gago kayo. O kaya'y hindi ninyo alam na si Lam Pham ay likas na may talento sa negosyo mula pagkabata pa. Noong high school, wala siyang baon. Kaya nagtitinda siya sa kalye para kumita. Unti-unti na niyang natutunan ang pagnenegosyo. At sa bawat pagsusulit, siya ay nangunguna sa buong paaralan. Paano naman kayo?
Palagi mo nalang iniisip si Lam Tuan. Hindi mo man lang napapansin si Lam Pham. Simula nang makulong si Lam Pham, siya ay dumanas ng matinding pagpapahirap. Sa pangalan ng pagdalaw sa bilangguan, tinuruan ako ni Lam Pham kung paano magnegosyo. Nagpakahirap siya sa loob ng 5 taon para makamit ang Dintin Corporation ngayon. Maaaring sabihin, kung wala si Lam Pham, wala rin ang Dintin Corporation. Kaya pala, totoo lahat ng ito. Ang Dintin Corporation na taglay ko ngayon ay bunga ng aking pagsusumikap. Araw-gabi kong pinaghirapan. Ito'y aking pinaghirapan. Ngunit wala na itong halaga. 5 taon akong nakulong. At nawala ang aking kabataan. Malamon na ng sugat ang aking katawan. Ang sakit at karamdaman. Pilay pa nga ang isang paa ko. Ngunit ang Diyos ay di patas. Ang salarin na nagpadala sa akin sa kulungan, sina Lam Tuan at Trinh Vumac. Malaya pa rin silang nakakalakad pagkatapos ng 5 taon. 5 na ang taon na lumipas. Panahon na para bayaran ang mga lumang utang. Panahon na rin para magbayad. Huwag ka nang magsalita pa. Lihim kang nagsimula ng negosyo. At itinayo ang Dintin Corporation. Napakakahanga-hanga, pero sinisiraan mo si Lam Tuan. Wala kang ebidensya. Sabi mo'y pinasok ka sa kulungan ni Lam Tuan at Vumac. May ebidensya ka ba? Ano ang ibig mong sabihin? Isang tumakas na nakasagasa. Isang nagtatago ng katotohanan. Intindihin ninyo na lang sa inyong mga sarili. Lam Pham, alam ko ang 5 taon mong pagkabilanggo. Marami ka ng pinagdaanan, pero hindi mo yun magagamit para suruan ako at si Trinh Vumac na sinasabi mong may gawa sa'yo. Pamilya naman tayo, ah. Oo nga. Kailangan ng pruweba sa lahat ng bagay. Ang pruweba mula sa CCTV ng aksidente sa CCTV ng aksidente sa sasakyan ay sinira na ni Trinh Vumac. At ang pinakamahalagang saksi ay si Ton Viet. Itinulak ko siya sa impyerno gamit ang sinuhulan kong mamamatay tao. Gusto kong makita. Ano pa ang ibang ebidensya ni Lam Pham? Ebidensya. Ito. Iyan ang ebidensya. 5 taon akong nakulong. Nagtiis ako ng mga malulupit na pagpapahirap. Binugbog ako ng bakal na pamalo. Sinaksak ng karayom. At nabalian pa nga ako ng isang paa. Ang mga sakit na aking naranasan, hindi ninyo may kakayang isipin. At ang mga krimeng ito, ay gawa lahat ni, huminto ka na, Lam Pham. Hanggang kailan ka pa magsisinungaling? 5 taon na ang nakalipas. Dahil sa kalasinggan mo, ikaw ang nakabangga kay Ton Viet. Kaya tayo nandito ngayon. Oo nga. 5 taon na ang nakalipas. Kung hindi mo ikaw ang may kasalanan sa aksidente, bakit ka nakulong at pinarusahan? Lahat ng mga parusang ito, ang dapat mong pagdusahan. At sa pagkalabas mo ng kulungan, buhay ka pa rin ng kriminal. Gusto mo pa ring saktan si Ton Viet. Chairman Lam, alam namin na nakulong ka ng 5 taon. Marami kang pinagdaanan. Pero lahat ng ito ay may dahilan. Ipinapayo ko sa iyo na maging bukas ang isipan. Tama, kalimutan na natin ang nakaraan. Akala ba ninyo legal ang lahat ng ito? Sige. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Binata Lam Tuan. Ang ibig mong sabihin, gusto mong parusahan ko si Lam Pham. Oo. Heto ang $50,000 na bayad. Gusto kong baliin ninyo ang mga buto sa paa ni Lam Pham. Bawat piraso. Bawat parte. Dapat ninyong pagdusahan siya ng husto para sa akin. Sige. Kaya ko yan. Ang gagawa ng lahat ng ito ay si Lam Tuan.
Si Lam Pham ay pinagdusahan ng matinding pagpapahirap. Lahat ay sinadya ni Lam Tuan. Hindi ba sila magkapatid? Ano ba talaga ang nangyari? Lam Tuan. Bakit mo ginagawa ito kay Lam Pham? Magkapatid kayo ni Lam Pham, ah. Ako. Ang recording na ito ay gawa ng AI. Ngayon ang teknolohiya ng pamemeke ay napakahusay. Pati na rin ang mga ebidensya ay kaya ring peking gawin. Tama, Lam Pham. Siya ay nagtiis ng 5 taong pagpapahirap sa bilangguan. Wala siyang mapagsabihan ng kanyang sama ng loob. Kaya sinadya niyang suruan si Lam Tuan. Ang recording ay nakuha ni Tan Min mula sa bilangguan. Lahat ng ebidensya, lahat ay may backup. Magdududa ka ba? Sa bilangguan na nagpeke, sige na. O sige na. Ang bibig mo, sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Ayos lang, Lam Tuan. Noong nakaraang mga araw, sinisiyasat ko na ang nangyari kay Lam Pham. Tatawagan ko na siya ngayon para malaman ng totoo. Sisiguraduhin kong mapapatunayan ang inosensya mo. Alo. Sekretarya Chin, sinabi ko sa'yo na imbestigahan mo ang tungkol kay Lam Pham. Kumusta na ang investigasyon mo? Sabi ko na sa'yo noon pa. Parang hindi mo naman ako naintindihan. Ang totoo, hirap na hirap si Lam Pham sa kulungan. Yung pagpapahirap kay Lam Pham. Utos lahat yan ni Lam Tuan. Lahat ng yun, gawa ni Lam Tuan. Lam Tuan. Totoo bang ikaw ang may gawa ng masama kay Lam Pham? Ginawa ko rin ito para mapagaan ang loob ng lahat. Hindi ko inaasahan na ganoon sila kasama. At nagawa nilang mapahamak si Lam Pham ng ganyan. Limang taon na ang nakakaraan. Kung hindi dahil sa aksidenteng ginawa ni Lam Pham, hanggang ngayon ay nasa comatose pa rin si Ton Viet. Mahal na mahal din ako ni Lam Tuan. Sa isang pagmamadali, gusto niyang bigyan ng leksyon si Lam Pham, pero hindi inaasahan. Ang naging resulta ay ganito. Bakit hindi mo sinabi agad sa akin ito? Ako. Ayos lang. Naiintindihan ko na. Si Lam Pham ay nawalan lang ng isang paa. Samantalang ang kapatid ni Trinh Vumac ay nasa comatose state habang buhay. At paralisado sa higaan. Lam Hang, ang kapal talaga ng mukha mo. Si Lam Pham ay kapatid mo. Si Lam Pham nga pala ay kapatid ko. Ngunit kasabay nito, siya ay isang walang puso rin. Siya ang may sala sa aksidente. Nakikita mo lang nakawawa si Lam Pham. Pero naisip mo na ba? Siya ay may nagawang mga kasalanang hindi mapapatawad. Tama, si Lam Tuan ay labis ding nadismaya kay Lam Pham. Kaya naman, tinuruan niya si Lam Pham ng leksyon. Kung hindi naranasan ni Lam Pham ang mga pagpapahirap sa kulungan, mas lalo siyang magiging mapagmataas. Itong unfilial na bata, hindi niya mapagtatanto ang kanyang mga pagkakamali. Sige. Panahon na. Tinatago ninyo pa rin si Lam Tuan. Akala mo'y ako ang may sala, ano? Kung gayon, ikukwento ko ang tungkol sa aksidente ni Ton Viet. Tawagin ninyo siya rito. Para sabihin niya sa inyo. Sino ang tunay na salarin? Si Lam Pham nga ba talaga ang nagdala kay Ton Viet dito? Huwag kang mag-alala, hindi na madyay gising pa si Ton Viet. Tatawagan ko na ngayon si Ton Viet.
para maikwento niya sa inyo kung sino talaga ang tunay na salarin. Magsisisi kayong lahat. Anong kalokohan yan? Nasa comatose pa rin si Tan Viet. Nasa ospital pa rin siya. Nandito na ako. Nandito na ako. Tan Viet. Kailan nagising si Tan Viet? Hindi, imposible. Hulihin siya. Tan Viet. Napagod ka na, Lam Pham. 5 na taon ko nang hinihintay ang araw na ito. Sa buong panahong ito, salamat kay Lam Pham, at sa pag-aalaga ni Tan Min. Nahanap nila ang pinakamahusay na pangkat ng mga doktor sa buong mundo para tulungan ako. Kaya naman ganito kabilis ang paggaling ko. Bukod pa rito, kung hindi dahil sa pagpapadala ni Lam Pham ng mga taong magbabantay sa akin. Pinatay na ako ni Lam Tuan. Tan Viet. Huwag kang magbiro. Tan Viet, makinig ka sa akin. Kung binyantaan ka ni Lam Pham, sabihin mo sa akin, ipinapangako ko sa iyo, na poprotektahan kita. Pangulo Lam. Nahuli na ang pumatay kay Tan Viet. Ang mastermind na inamin niya ay si Lam Tuan. Wala ka na bang ibang sasabihin pa? Lam Tuan. Bakit mo pinaslang si Tan Viet? Ako. Ano ba talaga ang ginawa mo? Ipaliwanag mo ng maayos sa lahat. Ako. Gusto akong patayin ni Lam Tuan. Gusto niyang itago ang katotohanan tungkol sa aksidente 5 taon na ang nakakaraan. Ang salarin sa aksidente ay si Lam Tuan. 5 taon na. Panahon na para malantad ang katotohanan. Tan Viet, 5 taon na ang nakakaraan. Sobrang bilis ng pagmamaneho ni Lam Tuan. Tan Viet, nabangga ni Lam Tuan si Tan Viet gamit ang kanyang sasakyan. Habang handa na akong tumawag ng ambulansya, ibigay mo sa akin ang telepono. Pero pinigilan ako ni Lam Tuan. Palagpas na ang pinakaangkop na oras para sa emergency treatment ni Tan Viet. Dahil dito, naparalisa at naging comatose si Tan Viet. At pagkatapos, ang kapatid na babae ni Tan Viet, si Trinh Vumac, alam niya kung sino talaga ang may sala, si Lam Tuan. Pero tinakpan niya ito, tinago niya ang katotohanan. Nagsabuatan pa siya kay Lam Tuan para sisihin ako. Na sinaksak ko raw si Tan Viet, kaya ako nakulong ng 5 taon nang walang sala. Vumac. Ako. Lam Tuan. Totoo ba ang mga sinabi niya? Huwag mong maniwala sa mga sinasabi ni Lam Pham. Wala siyang matibay na ebidensya. Ginagawa niya yun para suruan ako at si Vumac. Tama. Tan Viet, sabihin mo sa akin, pinagbantaan ka ba ni Lam Pham para magsinungaling? Umalis ka na. Wala akong plastic na kapatid na tulad mo. Tulad mo. Lam Pham, marami akong matitibay na ebidensya. Magbabayad ka ngayon sa ginawa mo. Panahon na para mahulog kayo sa impyerno. Pusasan ninyo sila. Anong ginagawa mo? Kayo, ano ba ang ginagawa ninyo sa akin? Bitawan ninyo ako.
Kayo ay pinaghihinalaang may kasong sinadyang pananakit, pagtatago sa krimen at pagsisinungaling. Malinaw na ang mga ebidensya. Aarestuhin ko kayo. Wala kayong sapat na ebidensya. Wala kayong karapatang arestuhin ako. Ebidensya, di ba? 3 araw na ang nakakaraan. Nakikipagtulungan si Lam Pham sa ahensya ng investigasyon. Narecover na namin ang video ng aksidente. At ipinagkaloob na ang video evidence sa kulungan. Ano pa ang sasabihin mo? Lam Pham, matagal mo na itong pinaghahandaan, di ba? Nang pala sa loob ng maraming taon. Mali pala ang pagkakaintindi natin kay Lam Pham. Kami po ay nagkasala kay Lam Pham. Lam Tuan. Ikaw ay isang manloloko. Hindi ka karapat-dapat na maging tao. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Lam Hong. Tanga ka lang. Gusto kong mapapabagsak ang pamilya Lam. Gusto kong samantalahin ang pamilya Lam. Nagpanggap akong tunay mong anak. Gusto kong agawin ang lahat ng iyong pag-aari. Isang tanga mong matanda. Hayop ka. Mula nang pumasok ka sa pamilya Lam, may nagawa na ba kaming masama sa iyo? Bakit mo kami niloko? Bakit mo sinaktan si Lam Pham? Lam Pham. Lam Tuan, sasabihin ko sa iyo, wala kaming anak na tulad mo. Hayop ka. Bakit may mga taong ganoon kasama? Magbabayad ka sa ginawa mo. Umalis ka na. Bakit may mga taong kasing sama mo sa mundo? Hindi ako ganoon. Inosente ako. Sumunod ka na lang. Ginagawa ko ito para masakliyan ang pagmamahal ni Lam Tuan. Naguguluhan lang ako sandali, tinakpan niya ang kanyang kasalanan. Hindi ka inosente. Vumak, sasabihin ko sa iyo, tanga ka lang. Alam mo ba, kung sino ang nagbigay sa iyo ng kidney? Hindi ako. Sino ang nagbigay sa akin ng kidney? Si Lam Pham. Lumalabas na sa lahat ng panahong ito. Si Lam Pham ay palihim na tumutulong sa akin. Tapos ako naman ang sumuwi sa kabutihan niya. Lagi ko siyang mali-mali. Inaapakan ko ang kabutihan niya sa akin. Kahit. Sinisiraan ko pa nga siya. Lam Pham. Alam ko na mali ako. Patawarin mo na ako. Alam ko na mali ako. Nakaraan na iyon. Ayoko nang balikan pa. Magkulong ka para maparusahan ka. Lam Pham. Hindi ba't gusto mo ako? Pakiusap, patawarin mo ako. Pakiusap. Tara na. Lam Pham. Lam Tuan, bakit mo ito ginawa sa akin? Manahimik ka, ibalik mo sa akin ang buhay ko.
Inosente ako. Lam Pham. Tara na. Sige. Lam Pham. Nais naming humingi ng tawad sa iyo ng aking mga magulang. Walang anuman. Nagkahiwalay na kami ng pamilya Lam. Ako at ang pamilya Lam ay wala ng anumang koneksyon. Lam Pham. Alam kong galit ka sa amin. Sa mga nakaraang taon, may kasalanan kami ng mga magulang ko sa iyo. Hindi namin pinansin ang nararamdaman mo. At kulang kami sa pag-aalaga sa iyo. Nagkamali pa nga kami ng pag-unawa sa iyo. Lam Pham, huwag ka nang magsalita. Ayoko nang marinig ang mga yan. Lumaki ako sa bahay ampunan. Nahirapan akong makita muli ang pamilya ko, Pero nainsulto ako sa kanila ng ganyans. 5 taon akong nakulong ng walang sala. Masyado ng maraming sakit ang katawan ko. May kapansanan pa nga ako. Sobrang dami ko ng pinagdaanan. Ngayon, ayoko nang marinig ang mga salitang iyan. Lam Pham. Galit ka pa rin ba sa amin? Sa totoo lang, ang papa at mama mo, at pati na rin si Lamhang, ay mahal na mahal ka namin. Kahit na lumaki kang malayo sa amin. Pero, ang ugnayan ng pamilya ay hindi mapaghihiwalay. Nasasaktan pa rin ako, at namimiss kita. Lam Pham. Patawad. Huwag mo na kaming sisihin pa. Hindi ko kayo kinamumuhian. Hindi ko sinisisi ang sinuman. Kung gusto ninyong malaman ang nararamdaman ko, sasabihin ko sa inyo. Basahin ninyo ang liham na ito. Nasinulat ko noong nasa kulungan ako. Lam Pham. Sa loob ng maraming taon, tahimik na pinoprotektahan at minamahal tayo ni Lam Pham. Turing niya tayong isang pamilya. Gusto niyang makasama tayo. Pero hindi tayo naging sapat para sa kanya. Paulit-ulit natin siyang binaygo. Na may misunderstand natin siya. Iyan ang dahilan kung bakit naging ganito ang lahat. Tatay, nanay. May kasalanan tayo kay Lam Pham. Hindi ako karapat-dapat maging ina niya.
Mabuhay ang paglabas sa ospital ni Chairman Lam. Salamat sa inyong lahat. Lam Fam, binabati kita sa matagumpay mong operasyon. Ito ang mga bulaklak na inihanda ko para sa iyo. Mayroon din pala akong regalo. Gusto ko itong ibigay sa iyo. Lam Fam. Ito. Salamat sa iyo. Dahil sa iyo, maraming nai-sacrifice para sa akin. Simula ngayon, ako naman ang mag-aalaga sa iyo. Papayag ka bang maging asawa ko? Sa wakas, natagpuan ko na rin ang pag-ibig ng buhay ko.